Hello guys! Ginawa ko ang video na to para ikwento sa inyo yung nangyari doon sa Facebook profile ko. Bali nga, yung account ko na yun nga guys ay monetize na siya sa in-stream ads at sa ads on Reels. Yes po, na-monetize na po yun. Kaya nga sobrang sakit po talaga yung nangyari na to sa akin. So ganito nga yun, isang araw naka-receive nga ako ng notification galing kay Meta na yung profile ko nga daw ay restricted nga daw sa earnings. So, nung chinek ko nga yung aking monetization tools, ay nakita ko nga doon na may nakalagay nga na earnings restricted at meron nga daw akong violation. So, ang violation na nakalagay doon is monetization policy violation. So, bago sa akin to guys, dahil first time ko nga itong na-experience. Bale, yung una ko na-experience na violation is yung unoriginal content. Bali, yung unoriginal content naman is napakadali lang naman yun na maintindihan. So, ito nga, may nakalagay naman, monetization policy violation. Nung clinic ko nga ito, ay may nakalagay nga doon na flag for behavior. So, wala akong idea nung una kung bakit ako nagkaroon ng flag for behavior hanggang sa naghanap nga ako ng mga videos kung ano ba yung posible na dahilan kung bakit nagkakaroon nga ng ganong violation. So, meron nga ako guys, dalawang bagay na naisip kung bakit ako nagkaroon ng ganong violation. So, una nga guys is yung pagko-comment. Ako kasi guys, mahilig ako manood ng mga nakakatawang videos, yung mga kalokohan na videos, ganyan. At mahilig din ako mag-comment doon ng mga nakakatawang comments na hindi ko alam kung against na ba yun or baka nga naging against siya doon sa mga policy ni Meta. So, hindi rin kasi ako masyadong nagbabasa or nanonood ng mga videos nung mga bawal-bawal nga. So, hindi ko alam kung baka meron akong words or phrases na nabanggit na hindi nga katanggap-tanggap sa kanya. Okay, so ang ikalawa naman dahilan guys is yung clicking of ads. Bali, alam ko naman talaga guys na bawal yun, 'di ba? Pinagbabawal nga daw talaga yung pagki-click ng ads dahil nga bawal daw yun kay Meta. At marami na nga daw ang na-demonetize dahil sa pagki-click ng ads. So, bali hindi ko naman talaga yun ginagawa before. Kaya lang, meron akong isang friend na nag-alok nga na magkiklik daw nga kami ng ads para nga gumalaw yung earnings namin sa in-stream ads kasi parang weeks na yon tapos wala namang nangyayari dun sa earnings namin kasi iilan lang naman talaga yung nanonood ng videos, 'di ba? Kasi syempre hindi naman tayo sikat at syempre yung mahirap din kasi makagawa ng mga engaging videos. So ayun na nga. Nag-click to click kami. Although gumagamit ako ng ibang account at minsan ko lang magamit yung monetized na account ko. Kaya lang, yun nga, kahit gumamit ka ng ibang account at yung account mo, yung kiniklik yung mga ads, ay namomonitor din siya ni Meta. So, ito yung sinasabi na kahit magtago ka ng magtago or gumamit ka ng gumamit ng account ng kanino mang account, ay mahuhuli at mahuhuli ka talaga ni Meta kapag gumagawa ka ng mga bagay na bawal nga sa kanya. So, yun na nga guys. Parang after 2 weeks ng pakikipag-click to click ko nga na-receive yung notification na yun at na-demonetize nga ako. So, sobrang sakit nga talaga nito guys, nangyari na to. At sobrang nalungkot talaga ako. Kasi isipin nyo, lahat kinuha yung star, yung ads on Reels at yung in-stream ads ko. As in, wala siyang tinira. So, ang ginawa ko guys is, naghanap muna ako ng mga videos kung ano ba yung dapat na gawin para matanggal nga yung violation na yon. So, ang sabi nga dun sa video is, mag-delete ka daw ng video na sa tingin mo ay pwedeng naging dahilan din daw nung flag for behavior. Na pwedeng dun sa video na ngayon ay meron kang nasabi na mga words or na parang mga maling galaw na naipakita sa video at yun, mag-delete ka daw ng mga videos na yon. Then after 1 week daw, saka ka daw
request ng review. Bali guys, ako wala naman talaga akong video para sa akin, wala akong videos na ginagawa na sa tingin ko nga ay hindi ka nais-nais. Kasi yung mga video ko guys ay mga luto lang naman. Nagluluto ako, ganyan. Wala akong pinapakitang kutsilyo or kahit stick or kahit nga apoy, hindi ko yun pinapakita. So, alam ko na wala dun nga sa mga videos ko. So, wala akong dinilit na video. So, ang ginawa ko lang is nag-stop na ako. Nag-stop na ako ng pakikipag-click to click at iniwasan ko na rin manood ng mga videos ng mga friends ko na may ads sa sobrang sa sobrang katakutan ko nga. At ayun, after 1 week nga ay nag-request review na nga ako guys. At ayun, hanggang ngayon 5 days pa lang naman ang nakakalipas ay wala pa siyang response. At hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ng response si Meta dito, kasi ang dami ko na guys nakausap na content creator na nagkaroon ng ganitong violation at 6 months na, 7 months na, 8 months na ang nakakalipas, hindi pa rin binabalik yung tools nila. Kaya sobrang hindi ko na alam guys, parang ayoko na din umasa na ibabalik pa sa akin yung tools ko, kasi feeling ko wala na talaga. But anyway, gusto ko lang naman sabihin sa inyo na once na kayo ay na-monetize na, sobrang mag-iingat talaga kayo ng sobra na sobra, dahil nakakaiyak talaga. Nakakaiyak talaga yung babawian ka ng mga tools mo, yung mga pinaghirapan mo ng ilang buwan, pinagpuyatan mo, pinagpaguran mo, diba? Nakakapagod din mag-engage, nakakapagod din yung manonood ka ng videos, magre-reply ka, mag-comment ka, diba? Hindi naman siya ganun kadali, diba? Kasi sa isang araw is hindi lang naman isa, dalawa yung kailangan nating i-engage. Nag-engage tayo ng mga 20 plus, 30 plus, ganyan. So, talagang nakakapagod. Tsaka ako talaga guys, sobrang grabe na yung effort na binigay ko talaga. Yung puyat, yung pagod sa pag-i-edit, yung pagbi-video, lahat-lahat na. Kaya sobrang nalulungkot din talaga ako sa nangyari na to. At kung hindi man yun maibalik guys, wala na din ako magagawa, diba? Kasi may kasalanan din naman akong nagawa. Pero still, nag-hope pa din talaga ako na ibalik niya pa rin. Na sana isang araw, magbigay pa rin siya ng kahit isang chance na lang, 'di ba? At syempre, hindi ko nagagawin yung mga ginawa ko. So, yan lang guys. Please be very, very careful. Huwag kayong gagawa ng kahit na ano na sa tingin nyo hindi magugustuhan ni Meta. Kasi, yun na nga, masakit. Masakit kunin ang lahat sa'yo. So, yan lang guys. Maraming salamat po sa panonood. Bye!